Good morning, everyone. How are you today? It's a Sunday, and this is a taped episode of Thank You, Doc. Si Alvin Chico po ito. Siyempre tayo kompleto kung wala po ang puso ng Thank You, Doc. Ate B, Bernadette Zambrano Aguinaldo. Good morning, si Ate B. Ano ba? May drama. Ano ba May ba? drama, Bill. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo. Bakit nagdadrama-dramahan tayo dyan? Kasi medyo connected ata sa ubo ang topic natin today. O baka may ubo kayo, baka mamaya, wag naman sana. Baka may TB kayo. Ay, nako, hindi. Yeah. Pero anyway, pag-usapan po natin today ang TB. At kapiling po natin ang ating pulmonologist na kaibigan, Dr. Maricar Limpin. Hi, Doc Maricar. Good morning. Morning, Hello. Doc. Hello, good morning. Good morning, Alvin and Bernadette, and good morning sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Opo, ang tagal na po ng TB. Ano po? Actually, na-discuss na natin yan sa Salamat Doc pa lang at dito sa Thank You Doc. And still, a lot of Filipinos have acquired TB all these years. Ano, Doc? Marami pa rin ba ang may Pilipino may tuberculosis? Yes, definitely. Napakadami, no? In fact, kasi I think kaya nakikita din natin yung pagdami kasi mas gumaganda ang diagnostic capabilities natin, ano? Yung abilidad natin na ma-diagnose, malaman talaga natin na ang isang tao ay may TB. And then Alvin and Bernadette, ano, after the pandemic, napansin kasi namin, biglang lahat, halos ng mga nagpapatingin sa amin, napakadami. Dumami talaga ng husto ang may tuberculosis sa atin. In fact, lahat ng mga pumupunta na may ubo, pag pina-x-ray namin, may problem. Pag pina-test namin, nagpa-positive talaga. Kaya if you will look at the data now worldwide, we are number 4 country na heavily burdened with tuberculosis. Wow! Hindi ba nakaka-alarming yun? Number 4? Yes. Napakalaki, no? Napakataas. Yung heavily burdened, ibig sabihin, tayo yung pang-apat na pinakamataas na malaki ang impact sa kalusugan ng mga mamamayang Pilipino and at the same time, using a lot of resources. Oh, and how does one diagnose, kayo mga doktor, paano niyo dinadiagnose na ang isang tao ay may TB? Ano ba mga signs and symptoms? And of course, test results na magsasabi sa inyo, naku po, Diyos ko po may TB ka. Yes, ang pinaka number 1 na dahilan ng pag nag-iisip kami kagad ng TB kapag ang isang tao ay inuubo ng at least 2 weeks or more, no? 2 linggo o mahigit pag meron kang ubo niyan, definitely kasama na sa iniisip namin possibility ng tuberculosis, no? So ano lang yan ubo lang yan, Alvin, ano? Kasi kadalasan pag sinasabi namin sa mga pasyente, mukha hong baka may possibility ho kayong tuberculosis, hindi lang to pneumonia. Nagtatanong sila, doktora, bakit to ganon? Magana naman akong kumain, hindi naman ako naglalabas o nagdudura ng dugo. Itong mga alam ng ating mga kababayan na mga paglabas-labas ng dugo, nangyayari lang ito sa medyo advanced. Yes, oo. So, yung talagang pinakaumpisa, yung pag-ubo-ubo lang na 2 linggo o mahigit, no? Of course, yung talagang lalagnatin ka, yung magkakaroon ka ng pagbaba ng timbang o kaya yung medyo pinagpapawisan ka sa gabi, ito ay mga simptomas kapag ang TB po medyo malaki na at medyo malaki na rin ang damage doon sa ating bag. Ibig sabihin pag early stage pa lang, you are parang looking as healthy as any other individual. Parang normal lang, parang wala lang, di ba? Pero may test po yun. Ano ba yung test na magpa-positive ka na hindi may TB ka? Okay, no? Siyempre, ang pinaka-screening namin, chest x-ray. Pag may nakita kami na mukhang may suggestive of TB, pinapa-examine namin yung plema. So, ang pinaka-madali ngayon, no, pinaka-talagang recommended na examination ay yung tinatawag naming gene expert for Mycobacterium tuberculosis, yung MTB gene expert.
na ang gamit, ang specimen na isasubmit ay yung plema ng pasyente. So pauubuhin yung pasyente, tapos yung plema na lalabas, ilalagay sa ilalagay sa isang specimen cup, at yung specimen cup na yun yung iladalin doon sa lab, sa testing center, and yun ang i-test, no? Yun yung gagamitin para magawa yung gene expert. Kasi mas maigi at hindi na maaga eh. Pag maagang na-detect, parang cancer din. Pag maagang na-detect, mas may time for the doctors to plan, to respond, no, Doc? Yes. Kasi yung dati naming nire-request yung sputum din, no? Yung bibigay mo, yung plema din, yung microscopy o yung AFB smear, mangangailangan kasi na kailangan mas marami yung mga dapat naruroon sa plema para mag-positive yon. Itong sa MTB Gene Expert, mas medyo konti lang, no? Pero medyo kailangan madami-dami pa din, no? So, kailangan mga 100 na makita para mag-positive talaga yung plema na sinadmit natin for the Gene Expert. Okay. Doc, nabanggit nyo, ubo ang sintomas, no? Bakit natin kailangan pansinin to? Kasi sinabi nung number 4, pwede bang mamatay sa TB? Back to basic lang tayo para lang maintindihan ng tao bakit dapat nating pinapansin. Yes, definitely pwedeng mamatay. Tandaan natin, si dating Presidente Quezon, namatay yan from tuberculosis. Bakit? Dahil at that time wala pang gamot. At hindi pa alam na yung mga ubo-ubo niya, tapos napansin ninyo sa mga history, yung ubo niya palaging may kasamang dugo. So, ibig sabihin talagang at that particular time si Presidente Quezon, medyo talagang malala yung kanyang tuberculosis, which yun ang dahilan kung bakit namamatay ang tao, no? So, ang pinaka-anuho natin dito, pinaka-importante, wag ho nating pabayaang lumala ang tuberculosis. Hindi lang pagkamatay ang kinatatakutan natin dito, Bernadette and Alvin. Kasi ang TB, habang hindi mo yan ginagamot, so buhay na buhay pa yung mikrobyo, unti-unti sisirain niya ang ating baga. So, kung paaabutin natin na napakadami ng portion ng baga natin ang sirain nito, then magkakaroon tayo eventually, and then siguro kung mabagamot na natin later part ng ng sakit, marami nang na-damage, then maaaring yung tao magkaroon nung tinatawag nating chronic lung disease, no? Parang mga COPD din ito ang magiging simptomas, kaya lang ang pinakamalaking difference from yung mga COPD dahil sa sigarilyo, mas maraming nilalabas na plema ang mga taong merong chronic lung disease o yung tinatawag naming bronchiectasis, no? Dala ng pagkakaroon ng TB. So ito this will bring about real problem sa isang tao kasi may bukod doon sa pag-ubo na palaging may plema, magkakaroon din siya ng hirap ng paghinga. So, kawawa naman, magiging miserable ang buhay ng mga tao. How does one get TB? Ibig sabihin, hindi talaga natin, kasi yung ibang bansa wala ng TB, Doc, di ba? Ibig sabihin sa Pilipinas, hindi natin mapatay-patay, kaya parang lumilipat-lipat lang siya. Paano bang transmission nun? Yes, parang it's airborne, okay? So, makukuha natin dahil ang mikrobyo nandiyan sa hangin. At unfortunately, Alvin, ang matasabi natin na ang TB talaga endemic yan sa atin, no? Actually, halos buong Pilipinas. May possibility na pwedeng magkaroon ka basta as long as may mga tao tayo na inuubo pagkatapos hindi nagpapatingin. So, continuously naglalabas siya ng plema, no? And continuously doon sa plema nandoon yung mikrobyo na malalanghap natin. So, ibig sabihin, pag sinabing endemic, ano ibig sabihin nun? Nandito sa Pilipinas? Nandito sa atin. Yes. Oh, no. Nandito nang talaga yan sa hangin natin. Kaya nga sa Amerika, kapag ang mga Pilipino pupunta doon, automatic yan, no? Itetest ka nila.
At kahit Oh. mag-negative ka doon sa mga plemang pinapa-examine, basta mag-test ka lang, mag-positive lang yung skin test, gagamutin ka nila kasi ang alam nila talaga yung dito sa Pilipinas at talagang halos lahat maaaring may TB. But how do you get rid of it? Kung nasa air ka mo siya, you cannot get rid of it? The best way to get rid of it ay bawasan natin yung mga taong pwedeng magkalat. At yun ay sa pamamagitan ng paggamot, no, para sa ganon ay mas kokonti yung taong pwedeng maglabas ng mikrobyo. Oo. Kaya yung iba hindi nagkaka-TB dahil malakas yung kanilang immune system, napapatay kaagad ng depensa ng katawan, Doc. Yes. Kasi tama ka, Alvin. Dahil lahat naman tayo may natural immunity. So, nakakayanan. So, isa pa lang yan, konti lang yan, kayang labanan. Pero yung mga tao na medyo talagang, kunyari, weak ang kanilang immune system or kahit hindi weak, pero dahil sa hindi masyadong maganda ang kinakain, no? So, very unhealthy yung lifestyle ng tao, then yung possibility na ma-fight off niya yung infection, yung TB infection, ay hindi magiging maganda. At in a sense, pag may community, halimbawa isa kayong compound, may tatlong may TB, mas malaking posibilidad no magkakahawahan talaga kayo dahil ang hangin na nilalanghap ninyo, Doc, nandun lang sa area ninyo, hindi yung talaga maghahawahan. Palagi bang may sintomas ang TB or pwedeng may TB ako pero wala namang sintomas? Yes, madalas yung sa mga unang stages kasi ng TB, alam mo ang TB is an insidious disease. Ang ibig sabihin nun, it takes years, no? It takes years bago makaramdam yung unang-unang pakiramdam, yung pag-ubo, maramdaman mo. So, maaaring andyan na, hindi natin nakikita sa x-ray, and yet may TB ka na. Okay? So, ang problem, malalaman lang natin kapag nakita namin, may sign na yan sa TB, suggestive of tuberculosis, and that's the only time na pwede kaming mag-intervene, no? Ibig sabihin, mag-test, and then magbigay ng mga gamot. Pero kung wala kang nararamdaman, tapos wala tayong nakikita sa chest x-ray, then maaaring hindi natin malaman yan. Pero going back doon sa tanong mo kanina, in a community o sa isang bahay, nagkaroon isang tao na identify nating may TB. Ang pinapagawa namin, lahat ng tao doon sa bahay, sinasabi namin, you need to have yourselves tested. So, pinapa-x-ray. Tapos, kapag wala kaming nakita na any signs ng TB on chest x-ray, we will have to do another test, no, para makita natin kung yung tao meron yung tinatawag na latent infection. Latent TB infection. Ano naman ito? Meron ka yung TB, nalanghap mo na, nandiyan na, so you have the infection, pero wala ka pang sakit. No, not necessarily sakit katulad ng inuubo, no? Yun medyo nilalagnat, medyo masama na ang katawan mo, no? Yan, wala ka pa ng sakit na yon. So, palapagawan namin usually ng PPD. Yung skin test to para makita natin kung meron siyang TB infection o wala. Pag nag-positive yung skin test, binibigyan na namin nung tinatawag naming prophylaxis. No? So, ang kaibahan lang nito, may infection ka, meron ka na nung TB bacilli, no? Pero wala ka pang sakit. Kaya hindi ka pa namin actively nagagamutin for tuberculosis. So, hindi na yung 4 agad na gamot. Dito, 2 gamot lang, and then for about 4 months, and then after the 4 months, tapos ka na. And more or less, prophylaxis, we will be able to prevent yung talagang magkakasakit ka. Kasi it is expected in a matter of few years, talagang magkakaroon ka na nung sakit na TB. Ano yung skin? Bakit? Na-curious ako. Ba't skin test? Yes, yun yung kasi yung purified protein derivative ng tuberculosis, yun ang
ini-inject namin sa skin para makita namin kung magkakaroon ng reaction. Pag magkakaroon ng reaction at medyo malaki yung reaction, ibig sabihin may positive, no? Meron siyang TB infection. Ibig sabihin, up na niya, it's one of the tests na magsasabi sa amin, eto meron tong TB infection pero not necessarily having the disease. Ano ko na lang para mas maliwanag, ano? Di ba sa HIV and AIDS, sinasabi natin na ang tao may sakit kasi may AIDS siya. Okay? Yes. Pero maaaring wala siyang AIDS. Wala pa siyang AIDS, pero meron na, nandoon na yung HIV, yung virus, no? So, positive HIV na siya. Parang ganun lang din yung sa TB. Positive TB, pero wala pa siyang sakit ng tuberculosis. Pero siguro, Doc, i-highlight din natin na having a tuberculosis is not a death sentence in this day and age. You know? Unlike nung panahon ni Quezon, dahil wala pa nga po, ngayon marami na. You can actually survive and be normal kahit nagkaroon ka ng TB, hindi ho ba? Yes, tama yan. Ano? Actually, sa panahon ngayon, no, ang tuberculosis kasi naging stigma, no, sa pag-iisip ng mga tao. So parang ang akala nila pag TB, ang sama-sama na. Kaya nga kadalasan sasabihin namin, alam po ninyo, mas maswerte ho, TB lang ho ang meron kayo. Kasi ang TB, tiyak na magagamot. Lalo na ngayon, nung panahon ni Quezon, unfortunately, wala pa yung mga gamot na effective na makakapatay doon sa mikrobyo. Pero ngayon, meron na ho tayong mga gamot, very effective po yung mga gamot na yan. At kailangan ko na rin sabihin sa ating mga kababayan na kapag binigyan ho kayo ng gamot, kailangan ho ninyong inumin yung mga gamot na yan. Ang pinaka-short na gamutan for tuberculosis ay 6 months. Hindi pwedeng less than 6 months. Bakit? Kasi medyo ano ang lifespan ng nung mikrobyo ng tuberculosis. So it will take us a long time para talagang completely mapatay natin ang lahat ng mga mikrobyong yan. So sa mga pag-aaral, 6 months is the duration ng treatment para mapatay natin and eventually masabi nating tuberculosis-free ang isang tao. Dahil kung hindi, ano mangyayari? Kung hindi mo tinapos ang 6 months, what happens? Yes, pag hindi tinapos ang 6 months, diyan magkakaproblema tayo yung tinatawag nating drug resistance, no? At dito sa drug resistance, nakita na namin ang dami na rin nating may drug resistance, no? So, kaya nga talagang kailangan i-drum up natin yung kahalagahan ng pagsunod doon sa pag-inom. Kasi Alvin and Bernadette, no, nung mga 1990s and even early 2000, medyo marami pa tayong mga kababayan na binibigyan ng TB, minsan nga libre pero hindi pa nila iniinom. So unfortunately, yung iba binibenta pa yung gamot nila, no? So kaya dahil dito sa mga nangyaring ito, nagkaroon tayo ng drug resistance. And then it doesn't also help, no? Hindi rin nakatulong na tumataas din yung cases natin ng HIV. Kaya ang dami nating kaso ng TB at marami-rami din tayong kaso na nakikita natin na drug resistant, no? And pag drug resistant, so ang meron kayo na klase ng tuberculosis, mangangailangan ho kayo ng higit doon sa mga gamot na talagang usual na binibigay na namin. So pupunta ho tayo doon sa mga second line ng gamot. At itong second line ng gamot, number 1, hindi agad yung karamihan diyan, mas mahal, no? Number 2, mas marami na ring mga side effects na pwedeng makuha ang isang tao. So mas maganda na tuloy-tuloy na natin habang sensitive tayo doon sa mga gamot, ituloy natin yung mga gamot at nang tayo ay talagang maging tuberculosis free. Doc, kailangan natin na spell out minsan. Bakit ba nila tinitigil yung gamutan? Kasi gumanda na yung pakiramdam. Yeah. Yes, tama. Marami, gumanda na raw ang pakiramdam, kaya maganda
tinigil na nila, no? So, tapos yung iba, syempre, lalo na kung binibili nila, parang nabibigatan sila doon sa, sa gastos, no? And we have to realize that. Pero ngayon, that's the reason kung bakit ating gobyerno, yung Department of Health, meron sila yung tinatawag nating TB DOTS program o TB na Directly Observed Treatment Service na program. Ano ang ginagawa dito? Kailangan kayong pumunta doon sa TB DOTS. Yun hong testing, gene expert sa labas yan, mahal. Pinakamababa siguro mga 2,000-3,000, yung iba 6,000-7,000. Parang katulad lang yan nung RT-PCR nung COVID, no? It ranges from 2,000 to 7,000, 8,000 ang test. Pero doon sa TB DOTS, no, doon sa mga health centers natin, libre po yan. Hindi kayo kailangang magbayad. And then pag nag-positive po kayo, kayo po ay bibigyan din ng libreng gamot. So, wala nang dahilan para hindi ho tayo makatake ng mga gamot dahil libre na hong ibibigay yan sa ating gobyerno. Pero yun lang I guess, Doc, kailangan talaga yung nasa DOT center. Hindi to pwedeng cough syrup lang. No. Nothing over the counter. Oo, nothing over the counter. Actually, yung mga anti-TB medications natin, available pa rin yan sa mga drugstores, no? So, yung mga pasyenteng hindi ayaw pumunta ng mga health centers, actually, hindi lang TB Bernadette, kasi ngayon, although kami madalas sinasabi pa rin namin TB DOTS, pero karamihan ng health centers na meron na talaga silang TB DOTS, no, na program. So it became part of their regular program na halos karamihan. Kaya madali nang i-access ang diagnosis, madali nang i-access ang mga gamot. Ang importante lang, kailangan po kayo at inumin ninyo yung gamot. Ano daw? Pakulit? Pumangit yung signal nyo. Kailangan ano? Kailangan pumunta kayo doon sa center at kailangan inumin ang gamot na ibinigay sa inyo. Religiously as prescribed. Yes, araw-araw. Oo. Usually, no, pinakamababa siguro 3 gamot sa isang araw, isang inuman, o yung iba naman 5 gamot, no? Depende yan doon sa weight ng pasyente. Kung ikaw ay mag-positive sa TB, anong epekto sa way of life mo? Halimbawa, if you are working, ipagpalagay natin hindi ka senior citizen, you are a working individual, may impact ba yun? Kasi tingnan mo pag nagtatrabaho ka, makikipagsalamuha ka. Siyempre, kung nasa opisina ka, mag-public transport ka. Tama? Pupunta ka sa mga lugar na magmo-mall ka. Paano yun? Anong impact? No, hindi ba parang unwittingly, kinakalat mo ngayon yung sakit mo to? Yes, that is correct, no? Kaya kadalasan pag nalaman namin may tuberculosis ang isang tao, positive siya, number 1, sinasabihan naming no close contact, especially for the members of the family, no? Pwede siguro habang nasa bahay mag-mask siya para hindi siya naglalabas ng mikrobyo. Pangalawa, binibigyan din namin sila ng medical certificate na leave muna for 2 weeks, at least for the first 2 weeks of treatment. Kasi sa pag-aaral nakita na after 2 weeks ng treatment, yung abilidad na makahawa siya sa kapwa niya ay maliit na. Kaya pwede na siyang bumalik uli sa kanilang trabaho without fear na manghahawa pa siya ng iba. Kasi may stigma, TB. Dapat confidential din po yan, yung sa clinic, hindi yan dapat pinag-uusapan kasi iiwasan ngayon siya. Ang effect ngayon, hindi na medical, hindi na yung parang TB, kundi psychological na ngayon. Madadown naman ngayon yung kanyang self-esteem, Doc. Kasi iiwasan siya, may TB yan, ayoko lumapit dyan. Di ba, Doc? Yeah. Yes, so ang pinaka-importante, siyempre yung medical certificate, ibibigay naman yan doon sa health office, HR. No? HR o kaya doon sa, hindi lang HR, kundi doon sa clinic.
Yes, ng company clinic. So, kailangan yung ating HR naman ng company, wag naman nilang ipagkalat, ano? Kasi as I said, nagkakaroon nga ng stigma, kawawa naman yung tao kasi baka biglang layuan ng mga tao. Again, no? Pag bumalik yan after 2 weeks, yung danger na makakahawa siya ay very nil na, no? So that's why we allow them to go back after 2 weeks of treatment. Opo. At kapag ikaw may TB, pag ikaw may TB, may mga bawal na, no? Bawal ka siguro magpuyat. Natural, huwag ka na mag-yosi, huwag ka na uminom, utang na loob, may TB ka na nga eh. Ano ang mga things na bawal kapag na-diagnose ka na kahit early onset ng tuberculosis? Yes, tama ka, healthy lifestyle. As much as possible ay wag magpuyat. Although may mga kababayan tayo maaaring ang trabaho nila will require them na magpuyat. So yun, wala tayong magagawa doon. Pero sa mga ganoon, sinasabihan namin na if they can get sleep, they have to get sleep as much as possible. Yes. And then, pangalawa, they have to eat nutritious food, balanced diet. May gulay, may prutas, Hindi yung puro junk foods, And then of course, wag magyosi kasi yosi ay isa sa risk factor sa mabilis na pagkakaroon mo ng tuberculosis. Number 4, dahil ang mga umiinom siya ng gamot, Maraming gamot, 4 na gamot 'yan at lahat ito dumadaan sa atay. Therefore, maaaring magkakaroon ng epekto, maaaring isa sa mga side effects ay yung problema sa atay. It will not help yung pasyente kung umiinom, So sinasabihan din namin sila, bawal na ho ang pag-inom. Kung hindi, baka kung ano pa ang mangyari doon sa atay ninyo. Meron na kayong meron nang maaaring insult from the gamot, Yeah. Tapos dadagdagan nyo pa ng alak. Huwag na lang ho kayong uminom ng alak din. Isisingit ko, Ate B, if you have sexual partners, pwede bang i-transmit ang TB through sex? Definitely, kasi humihinga ka eh. Ang point is yung kissing, can you transmit tuberculosis kasi kailangan mo mag-kissing pag may sex, hindi ho ba? Yes, pero hindi dahil sa yung laway, But kung hindi dahil nilalabas mo siya, ang paglabas kasi ng mikrobyo, hindi kailangang umubo ka para lumabas ang mikrobyo. Lumalabas ang mikrobyo as we talk, As we talk. Hindi ka lang, So, syempre, humihinga ka. So, when you have sex, hindi naman pwedeng pigilan mo ang paghinga mo. So, mahihinga pwede. Ng bawat. Ha? Kung naka-face mask, pwede. Ganun din, Kasi yung face mask naman natin, lalo na yung ordinary na surgical mask, ay may mga pores yan na lalabasan ng tuberculosis. So, yung issue, Doc, is yung intimacy. Kasi hindi naman conducive na naka-face mask and have sex. And this, we are discussing this in medical. Kasi kung middle age yan, talaga namang that's part of life, that you're going to be intimate to your partner, di ba? So yung intimacy, mawawala, itiisin nyo muna, siguro, ano bang advice niyo? Like 6 months muna tayong celebrate. Hindi, 2 weeks pa rin. Kasi sabi ko nga, gamot na? Basta nag-start na sa gamutan, hindi na nakakagamot. Yes. Kaya ang sinasabi ko, wala mo nang hindi kayo pwedeng magsama sa isang kwarto kasi that is close contact for them, di ba? So bawal ang hug, bawal ang kissing, bawal any intimacy, bawal for the first 2 weeks of treatment. But after the 2 weeks of treatment, they can actually do anything na. Okay, that's good. So maganda yun para walang stigma. Doc, yung TB sa baga, naririnig natin yun. Konektado ba yun sa TB meningitis, TB sa gulugod? TB sa puto, dami niya.
will it progress into that na ima-affect yung system mo? Yes, kasi ang from yun sa baga, no? Pwede kasing yung mikrobyo pumunta doon sa sirkulasyon, no? Pag nagpunta yan sa bloodstream natin, it can go anywhere. Pwedeng pumunta dito sa brain natin, magkaroon tayo ng TB meningitis. Pwede pumunta yan sa buto, kaya magkakaroon tayo ng POTS disease. And then pwedeng yung mga tinatawag naming extra pulmonary TB, no? Pwedeng sa gastrointestinal tract, no? Which means pwede kang makakita ng TB sa liver, even sa GIT. Kaya marami, no? Makikita namin. Minsan may mga parang simptomas sila na sumasakit ang tiyan, walang dahilan, no? And pag inisip namin o baka tuberculosis, bigyan lang namin ng anti-TB, nag-i-improve yung pasyente. So, meron tayo talaga yung tinatawag na extrapulmonary tuberculosis. Meron din. May test ba yun? Like sa mga working class, di ba, we do our annual physical exam. Dapat ba kasali yun? Kasi ako, ang kinatatakutan ko, yung hindi mo alam na meron ka pala sa loob. Kasi sabi nga niya, insidious. Nakakatakot yung word na insidious. May horror film na insidious, di ba? Kasali ba yan sa APE? Kasali siya sa mga tests? O x-ray lang? Kita ba sa x-ray? Chest x-ray talaga lang ang pinaka-test. Kasi ang pinaka-common na manifestation ng tuberculosis ay sa baga talaga. Hindi naman ganun kataas yung magkaroon ka ng TB meningitis. Especially, no, nung mag-umpisa na binabakunahan ng BCG ang mga bata. Kung ikaw ay may BCG, ang chance na magkaroon ka nitong mga extrapulmonary tuberculosis, lalo na yung TB meningitis, TB mediastinitis, no? Yung mga iba-ibang ganyan, mas less ang chance kasi na meron kang bakuna. Oh, so hindi mo siya ma-detect at the earlier stage kung ang APE natin hanggang doon lang. May pwede bang idagdag doon sa mga companies who can afford kasi may cost. Blood test. Wala. Hindi nagpa-blood test tayo sa APE. Wala, hindi rin kita sa dugo, no? Hindi kita sa dugo, Yeah, meron kaming test na pinapagawa, no? Medyo mahal yun. I think that's about mga 6,000 or 8,000, ano? And there are only a few testing center na pwede naming padalhan noon, no? So NKTI is one, no? Meron sila yung parang interferon test, no? Yung tinatawag naming IGRA. Pero usually pinapagawa namin ito kapag hindi kami makakuha ng plema, no? Doon sa pasyente. At kailangan naming ma-diagnose kung may TB nga ang pasyente o wala. Because not everybody, as sabi nga natin, pinag-usapan natin kanina, not everybody na makitaan namin, suspetsa namin may TB, ay ay may plemang nilalabas. So, yung taong mahirap maglabas ng plema o walang plemang nilalabas, so we need to find other ways para ma-diagnose namin siya. At yun yung through the blood test. Ang worry ko kasi, Doc, is from pang-national, kung ang workforce mo ay merong TB na hindi mo alam and it can progress. Look at the lifestyle ngayon ng mga bata, yung mga generation Z or X or whatever. Diba? Kakaiba eh. And it's gonna be too late before you know it. Baka hindi may na edad ba, Doc? Pinabanggit mo yan. May edad ba na mas tinatamaan ng TB? Wala. It can affect anybody in all ages, no? In fact, maski yung mga bata, unang-unang nila is yung tinatawag naming primary complex, no? Yun yung primary infection na pwedeng makuha ng isang tao. So sa mga bata yan usually. Tapos ginagamot na yan ng mga pediatrician, but you can have a secondary infection. Yan yung TB na nakikita natin sa mga adults, no? Yung sa mga grown-ups na. At dito, basically reactivation yan nung primary infection natin.
Grabe, Ate B. Hindi siya biro. Lalo pa nga kung ang nauwi na TB ay drug resistant. Maraming kasong ganyan na ngayon sa Yes. Pilipinas, Dok, ano? Kasi kasalanan din natin dahil hindi nga natin tinapos yung 6 months na yun. Pag gumanda na yung kalusugan mo, titigil ka na kasi maganda na yung kalusugan mo eh. Siguro dahil may side effect din, Dok, ano? Ay yung iba hindi nila tinutuloy-tuloy. Ano bang side effect ng TB medicines? Oh, madami. Pwede, Yun as I said, pwedeng magkaroon ng effect sa atay. So, pwedeng biglang manilaw ka. Kaya kadalasan, sinasabi namin yan sa mga pasyente, pag nanilaw ho kayo, bumalik kayo kaagad sa akin. Huwag yung basta na lang ititigil ninyo yung gamot. Kasi pinapaalalahanan ko ang mga pasyente, remember, binibigay natin yung gamot na yan dahil kailangan mo. Merong tayong ginagamot. So, pangalawa, ang isa pang pwedeng maging side effect, no? Minsan natatakot nga yung mga pasyente dito eh. Yung pag-ihi, makikita nila halos kulay pula, kala nila may dugo. Pero ano lang yun, kulay lang yun, dala nung gamot, no? Pwedeng mga all over, no? Ng katawan. Yes, so yan ang isa sa mga very common na side effect na nakikita namin. So kailangan, it can be an allergic reaction o hypersensitivity reaction. It can be sa lahat ng gamot, no? Pero kadalasan may isa diyan na talagang yun ang pinaka very common na side effect niya. So sinasabihan lang naming ihinto, panandalian, and then unti-unti naming i-introduce uli yung mga gamot para makita namin kung sino sa mga gamot na ito ang nagiging dahilan nung pangangati, no? Pwede rin biglang manlabo ang mata, no? Doon sa kaya lalo na yung mga matatanda, kaya sinasabihan namin kung manlabo ho yung mata ninyo, itigil nyo lang po muna pero bumalik kayo sa akin kasi isang gamot lang naman usually ang nagiging dahilan nung panlalabo ng mata. So madami mga side effects, no? Ang importante lang, pinapaalam natin ito sa mga pasyente at ang kailangan i-remind natin ng pasyente na bumalik doon sa doktor niya kasi yung doktor ang nakakaalam kung ano ang gagawin. Hindi pwedeng itigil ang anti-TB medications. Pwedeng mag-adjust kami, no, pero hindi namin ititigil. Correct. No, that is important to emphasize. Ang TB? May vaccine yung ba? Yung BCG, no? Yung which is binibigay natin pagkapanganak ng isang tao. At after that, wala tayong bakuna na talagang yung ganito, yung edad natin sa adult, wala ho. Wala. Okay. Wala. So, talagang gamutan ang susi, Ate B. Talagang pupunta ka sa mga pulmonologist kagaya ni Dr. Limpin. And government, yung mga, di ba yung mga barangay health centers, capable na rin naman sila? Yes, kaya nga sila nga ang merong yung tinatawag nating dot center, karamihan sila. Lahat ng test libre, yung gamot libre. So ako, yung mga pasyente ko, pinapupunta ko sila para ma-test sila, pinapupunta ko din sila doon para makalibre sila ng gamot. Anyway, it's a program ng gobyerno. Para sa akin, yung program na yan, makikinabang ang mga tao, pabayaan nating makinabang ang mga tao kaysa naman mag-expire yung mga gamot na yan. Yeah, tama. So even individuals, kahit medyo may trabaho ka, nakatataas ka sa buhay, pwede ka pa rin naman pumunta doon. Oh yes. Lahat tayo, may karapatan tayo, kay mahirap tayo, kay meron tayong kaya. Karapatan natin ang pangalagaan ang katawan natin. Yan ang isa sa mga constitutional obligation ng ating gobyerno. Kaya kahit may trabaho, kahit mayaman, lahat ng pasyente ko, pinapapunta ko sa center kasi para magawan ng exam ng libre kasi ang mahal eh. Tapos number 2, mabigyan sila ng gamot. Ang mga gamot naman ngayon sa mga centers, hindi katulad nung mga unang panahon. Kasi yung paglibre nung unang panahon, parang pag tinitignan namin, parang puro gaw-gaw lang siya. Hindi na ganun ngayon.
Yes, nagbago na completely. I really have to say this, kasi talagang nagbago na, nakinig naman ng gobyerno sa amin. Ang binibili na ng ating gobyerno ay yung mga usual na gamot din na binibigay sa mga clinics ng doktor. So, hindi na tayo dapat matakot na baka gaw-gaw lang, hindi maging effective ang gamot na tatanggapin ko doon sa center. All medicines na binibigay ho na anti-TB sa centers, okay po ang mga yan. Okay. And is one completely healed of TB? Once na diniklara na wala ka ng TB, wala na, or may nagtatago dyan, nag-aantay lang ng tamang panahon, magre-research siya? Hindi, basta po na natapos ng tama ang gamutan natin ng 6 na buwan, ay we can actually say with confidence na you are TB free, no? Yes, TB free. Pero may caveat, sa mga tao kasi na medyo mahina ang immune system. So ito yung mga immunocompromised. So this will be para doon sa mga pasyenteng may cancer and then under treatment, yung mga pasyente may HIV, no? Sila pwedeng, kasi at very high risk sila na pwedeng magkaroon ng reactivation. No? Kaya yes, lalong-lalo na kung and even sa mga merong diabetes. Kaya importante na makontrol ang underlying medical condition ng pasyente. So, para sa HIV, kailangan makontrol natin yung HIV. So, kailangan umiinom sila ng kanilang mga antiviral medications. Sa mga may diabetes, kailangan makontrol yung diabetes, no, ng mabuti. Kasi itong mga ito yung factors na pwedeng mag-lead doon sa reactivation. But yung question mo kasi, Alvin, yes, pwedeng maging TB-free and completely cured ang isang pasyente, but it can pwedeng magkaroon ng reactivation, and usually nakikita natin to doon sa mga immunocompromised. Pero may scar na ba may scar na yung lungs mo? Kasi di ba yung mga marino natin, diyan sila nagkakaproblema eh. May scar eh, ayaw silang tanggapin. Di ba yung magtatrabaho OFW, Doc? So may palatandaan ka na nagka-TB ka? Yes, kasi kadalasan medyo malaki na yung TB, no, malaki na yung apektado na baga, so talagang magkakaroon ka ng scarring. Ang problema kasi diyan sa scarring, through the years, no, sa dami ng nakita ko, Alvin, usually nakikita namin na kapag ang isang tao ay magtatrabaho sa Middle East, kahit nagamot na yung pasyente for TB, basta merong chest x-ray evidence na scarring, ganyan, hindi na talaga tatanggapin yan. But para doon sa ibang bansa, like Singapore, Japan, yung ibang mga natin, binibigyan namin ng medical certificate, tapos nilalagay namin ang TB treatment, tapos ito sa ngayon, ito yung pinaka-test na ginawa namin, up to now, negative siya, pinapayagan naman. So Middle East ang mahigpit. Pag Middle East, sorry ka na lang, wala ka ng chance sa pag Middle East. Europa ganun din, mahigpit din, Europe. No. Basta magbigay kami ng medical certificate and then make proof na negative. Negative okay. na. So Middle East lang, yes. yung ayaw talaga. Okay. Yes, right. Okay. At iba po yung reactivate sa mahawa ulit? Pwede ka yung pwede ka mahawa, pero pwede kasing makalanghap ka, no? But yung immune system mo, kung competent, kayang labanan yun no? So, pero yung sa mga immunocompromised nga, pwede talaga magkaroon ng reactivation. At yung reactivation nangyayari kasi na-expose ka na naman sa isang tao na may TB and then nahawa ka. Okay. Sige. So we will end on a positive note. Paano? How do we ensure, Doc,
limpin na hindi tayo mahahawa, hindi tayo magkakaroon ng TB. Go ahead. Yes, so pinaka-importante po sa atin ngayon, siguraduhin lang ho natin na lahat ho tayo, we will live a healthy lifestyle para po masiguro natin na ang ating katawan ay competent na labanan kahit na anong klaseng infection, ano? But this will also include TB. Number 2, importante po na siguro po pinakamaganda, magpapa-x-ray ho talaga tayo kasi that's the only way. At kung meron ho tayong nararamdaman, especially kapag tayo ay inuubo ng 2 linggo o mahigit, no? Kailangan pumunta na ho tayo sa doktor para sa ganon, kung sakaling TB man ito, malalaman ho natin at mabibigyan ho kagad natin ng gamot. Tandaan ho natin, ang TB sa ngayon, wala hong namamatay sa TB. Basta ang importante lang, palagi ninyong iinumin ng gamot, no, ng araw-araw up to matapos po yung buong 6 na buwan na treatment. And if we will do that, yung possibility na magkaroon ho tayo ng mga consequence katulad ng maraming sira sa baga, mas naiiwasan din ho natin. Okay. And of course, there are pulmonologists that you can rely on, including, nagkukonsulta ka pa ba o sobrang busy na? No more consultation? Ako? Syempre, meron. Oo naman. That's my major, major. Yeah, okay. Puntahan nyo hindi, akala ko sa sobrang busy niyan, daming organisasyon, wala na siyang time magpa-consult. Meron pa po. So, hanapin nyo si Dr. Sa heart center lang naman ako, no? At meron ako sa Tondo, Mary Johnston Hospital. So, nandoon lang naman po ako. Naging Mary Johnston ka pa pala sa Tondo. Wow. Yes, Paano police reporter ako, dinadaanan ko yun eh. Mary Johnston Hospital sa Tondo. Kailangan natin magsilbi doon sa area na mas kailangan tayo. That's right. Thank you, Dr. Maricar. For, as always, maraming impormasyong matututunan kay Dr. Maricar. Thank you po, Doc. Mabuhay ka. Yes. Thank you. Maraming salamat si Dr. Maria. Maria, ano yun? Encarnita? Encarnita pala pangalan mo, Doc? Maricar na, Doc, mas nakakabata. Dr. Maricar Limpin. Okay. Thank you, Doc. Bye-bye. Maraming salamat po. Thank you. Thank you kay Dr. Maricar. Ayan at least may information na kayo about it. Iwasan natin at kaya. Parang malas tayo, partner, in a sense, as a country, kasi na-endemic pala. Andito sa atin. So, ang solusyon is boosting your immune system. Kasi hindi pa parang nakakapanlumo. Nandyan lang pala sa palipaligid yung TB na anytime, pag mahina ang immune system mo, you will acquire it. Kasi nasty yung bacteria na yun eh. Insidious na yun. Ingat po tayo. Si Alvin Alchico po ito. At ako po yung Ate B, Bernadette Zambrano Aguinaldo. Pag-usapan po natin ang ating kalusugan dahil kapag tayo healthy, happy! Siyempre, till next week, dito lamang sa... Thank you, Doc! Thank you! Thank you.